Gaya na sinabi ko kapatid, no, Brother Junri. Tama yun. Pag sa ikaliligtas, hindi talaga sabay ang gawa at faith. Faith muna. Kaya nga ang usapan, at maliwanag naman yan sa 4:12 ng gawa na sinasabi, kay Kristo lamang ang kaligtasan. So, sa Kanya lamang. Sa Kanya lamang talaga sa pananampalataya. Maliwanag po yan. So, hindi siya simultaneous in the sense na sa kaligtasan. Na dapat kang manampalataya, tapos sabi ang gawa, paano ka makakagawa kung wala kang faith? Ngayon, gumagawa ka na mabuti, pero hindi ka naman nanampalataya, paano magiging sabay yun? Di ba? Hindi nga ako nagtanong sa bunga. Hindi nga ako nagtanong sa bunga. Sa simultaneous na yung tanong ko eh. Oo. Pero dyan to, kasi in-affirman niya bro, dyan to, pakibasa nga yung 22 pa rin dyan to ng ng Santiago pa rin dyan to. Ayun na natin pa rin dyan to. 2:22 ng Santiago, dito ay makikita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa. So dyan bro, sabi ni Santiago, magkalakip, magkasabay, simultaneous. Di ba kontra sa sinabi mong hindi simultaneous? Hindi siya kontra. Hindi siya kontra kasi ang tinutukoy, ang tinutukoy kasi at ang tanong mo, yung saving faith, isa pananampalataya lamang sa kaligtasan. Ang tinutukoy kasi diyan, no, yung faith diyan nagbubunga ng pananampalataya. Hindi siya saving faith. Kasi ang tinutukoy sa Santiago, hindi yan pananampalataya kasi ikaliligtas, kapatid. Kundi yung pananampalataya na tinutukoy dyan, dapat kung paano natutunayan na tunay ang pananampalataya mo at hindi patay, nagbubunga yon. Kasi yung pananampalataya niya, doon pala sa una pa lang, hindi talaga tunay, patay talaga. Hindi tinutukoy diyan ni Santiago na kailangan mong faith plus work salvation. Wala tinutukoy diyan. Eric, ang tanong ko sa iyo, hindi ko ba? Hindi ko yung tanong ko. Ang tanong ko sa iyo, sinabi mo hindi sa imong news. Hindi kasi sabihin na kayo hindi sabay, hindi kalakip. Pero sinabi ni Santiago, magkalakip sa pananampalataya at gawa. So dito, punto siya kung sinabi mo na hindi tayo mag-news. Yan ang punto ko. Hindi, kasi ang punto kasi ni Santiago dito, no, kung ang faith mo hindi patay, pero hindi nangangulugang hindi kaligtas, ang punto ni Santiago rito, yun na yung bunga, kasi nga, gumagawa. Pag sinabing gumagawa, binasa ko sa iyo kanina, na ang pananampalataya ay gumagawa. Di ba maliwanag binasa ko kanina? Na ang pananampalataya ay gumagawa. Hindi pa pwedeng gumawa, gumawa ka nang wala kang faith kung hindi naman saving faith ang pinag-uusapan, kapatid. Virgin Ray, sabi dito, tinanong ko dito, anong ibig sabihin ng term magkalakip sa Santiago 2:22? Anong ibig sabihin ng term magkalakip? Ang kahulugan ng magkalakip is magkasama. Nagtutulungan. Hindi mapaghihiwalay. Ang term na magkalakip means magkasama, nagtutulungan, hindi mapaghihiwalay. Okay, ito sagot ko. Wait lang. Sige. Kung ba yan, sinabi ni Brother Eric na hindi simultaneous ang faith at work. Kung ba yan, kaya mali nga yung sinabi ni Brother Eric. Hindi mali yun. Tama yun kasi ang tinutukoy, iba kasi unawa nyo sa saving faith, ibang unawa nyo nung after pong maligtas, no, sa pamagitan ng palataya ay gumagawa. Magkaiba kasi sa Biblia yon. Ang binabanggit niya sa Santiago, na kasamang gumagawa, ibig sabihin, ligtas na yon. Hindi ililigtas yon. Kasi kayo ililigtas muna eh. Kaya magkasabay kasi hindi pa ligtas. Yan, ligtas na yon. Kaya nga gumagawa na magkasama kasi ligtas na nga. Hindi pa ililigtas yon. Hindi na ililigtas kasi ligtas na nga eh. Yun ang punto dyan. Sarili mo unaya. No, hindi sarili yun. Kasi sabi doon, ipakita mo ang iyong gawa, sabi ni Santiago. No, ipakita mo ang iyong pananampalataya. Ang problema, ipakita mo ang iyong pananampalataya na walang gawa. Ipapakita ko aking pananampalataya na may kalakip. Ipapakita ko sa iyo ang aking gawa sa pamamagitan ng pananampalataya. Ligtas na yon. Ang problema mo ngayon dyan kasi galing sa iyo mismo, hindi sa simultaneous. Ibig sabihin, hindi magkasabay, hindi magkalakip. Yung sinabi ni
Santiago, magkalakip sila. Punta ka talaga kay Santiago, bro. Hindi tayo kontra. Ang tinutukoy ko na hindi magkalakip, yung hindi ka paligtas, wala ka pang gawa, wala ka pang pananampalataya. Kasi nga, ang aral ng Biblia, sabi ng Biblia, sabi ni Pablo, manampalataya ka at maligtas ka. O may gawa ba ron? So, paano magkalakip yun? Ang sinasabi sa Santiago, hindi nyo maunawaan. Ang tinutukoy dyan, ligtas na yun. Kaya nga kalakip ang gawa kasi naligtas na, nagbubunga, yung bunga niya na yun. Yan ang ibig sabihin ni Santiago. Walang mauna Sinabi ni, Bergando, Yes. kaya nga sinabi ni Santiago, kung i-contextualize mo yung aral ni Santiago, kaya nga niya sinabi na ang pananampalataya walang gawa, patay. Kasi hindi pwede magkahiwalay ang pananampalataya at gawa. Yan ang punto ni Santiago. No. Actually, ang sabi dito ba ni John Ray, ganito, basahin ko muli ha. Ang sabi ganito, sa original na Grego, ang ginamit ay synergay, na ibig sabihin ay working together or cooperating. So, hindi talaga, working together. So, hindi pwede na working together pero may nauna. Magkasabay talaga, sabi, magkalakip magkasabay. Hindi, mali yan, sasabihin mo na hindi simultaneous. Mali yan. Kasi kapag may faith ka, may pananampalataya ka, yung pananampalataya mo, palakip din ang gawa. Yan ang sinabi sa John 6:29, na nanong ng mga Hudyo si Kristo, ano ang gagawin namin? Ang sagot ni Pablo sa Kristo, ang gagawin nyo, manampalataya. So gawa at faith magkasabay. Basahin mo nga John 6:29 ng John. 6:58-59 ng John. 8:29. 6:28-29. 6:28-29, sabi ganito, Oo. kaya't siya tinanong nila, ano po ang dapat naming gawin upang Ano ang tanong mo dyan, Doc? Ano ang tanong? ano po ang dapat naming gawin upang aming matupad ang ipinapagawa ng Diyos? Yun ang tanong. So gawa ang tanong, gawa. Ano ang gawa? Ano ang sagot ni Panginoon sa Kristo? Basahin mo ang sagot. Ito ang ipinapagawa sa inyo ng Diyos. Sumampalataya kayo sa sinugo niya. Ay di magkasama Kita nga. mo? Magkasama yan. So, ibig sabihin, Ano pala yun? ito ang pinagagawa. Kaya nga sabi ni Santiago, patay ang pananampalatayang walang gawa. Kasi magkasama yan. So, ibig sabihin pala ba na John Ray, yung pagsampalataya, gawa na pala yun. Kasama yung gawa sa pananampalataya. O sabi, ito ang ipinapagawa sa inyo ng Diyos. Sumampalataya Sa 15 yan. niya. Hey, bro, maganda yan. Kung merong harap sa inyo, patunayan nyo na ang pananampalataya ay gawa. Kaya nga nga. Patunayan nyo sa debate. Sa debate, bro. Harap kayo kung sino harap sa inyo. Di ba? Patunayan sa debate. At kung gusto nyo, sa Santiago. Yun lang, sa Santiago lang. Diba? Sino harap sa inyo sa ang pananampalataya gawa? Sige, may harap po sa inyo? Hindi. Di ba? Hindi naman pala kayo harap sa debate. Magkasama nga hindi siya gawa. Magkasama pero hindi magkasama sa sinasabi ni Santiago kasi ligtas na nga yun. Pero hindi sinasabi na pag sinabi magkasama yung pananampalataya gawa. Magkaiba yun. Ang kinaklarify namin dito, kinaklarify namin dito yung stand mo na hindi hindi simultaneous ang ang faith and works. Yan ang pinapaliwanag ko sa'yo na mali yung paliwanag mo na hindi simultaneous. Hindi talaga Kasi ang oral ng Bible, hindi talaga simultaneous. Ang tinutukoy kasi ng Santiago diyan na magkasama kasi nga ligtas na 'yon. Ang nag-aaralan ang debate kasi, ang debate natin sa pamamagitan ng pananampalataya maligtas, hindi yung kaya tinutukoy diyan ligtas na 'yun eh. Kaya simultaneous kasi nga gumagawa na siya dahil ligtas na. Hindi ililigtas pa lang. Hindi ililigtas pa lang kaya hindi simultaneous 'yan. Kasi ligtas na nga yun, gumagawa nga eh. Si Santiago ba naligtas? Nung sinabi ni Santiago, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalataya na walang gawa, iwalay sa gawa. At ipakikita ko sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng gawa. Si Santiago ba ligtas na? ayaw tumanggap. Hindi, sa Santiago tanong ko, ligtas na ba si Santiago? Si Santiago ligtas na ba? Tanong ko sa iyo. Okay. Si Santiago, ligtas na yon. Kaya kalakip na yon. Kasabay na ng gumawa kasi ligtas na siya. Yun ang pinupunto ko.
Okay. Sige, yun lang bro. May pasensya na kayo ha. Gabing-gabi na eh. Di ba? Pasensya na. Susunod na lang po ulit tayo. Pero magandang makipag kasi may gabi din kasi may ano na. Magandang makipagtalakay sa inyo. No? Talagang lumalaban kayo ng dikdikan talaga. Yan ang gustong-gusto ko. No? Kaya nga sabi ko sa'yo, number 1, number 2 kayo sa debate. Pagdating sa debate, di ba? Nandun yung tapang, nandun yung galing, nandun yung dunong. No, kasi tayo sa ano lang tayo sa FB lang, sa mga comment lang tayo ganun, pero talagang aminado tayo, talagang kayo yung magagaling na debatista yung CFD. Walang tutol diyan. Pati yung mga SDA, ano, hindi lang kasama yung ano diyan, hindi kasama yung MCGI diyan. Hindi kasama Iglesia ni Cristo, no? Pero yung Baptist magaling din yan. Yun lang bro, sa sunod na lang ulit sa 11, magkita-kita ulit tayo. Salamat. Okay, yun lang. Agalos.